Nagmukhang mahina umano ang posisyon ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos si Senator Cheese Escudero ang magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa unang araw ng paglilitis. Anya, hindi maganda ang naging optics para sa Senate President dahil ito ay maaaring magbigay ng hindi magandang impresyon sa kanyang kakayahang mamuno at kawalan ng tiwala sa kanya ng Senate majority. Mapapansing magkatabi ang upuan ni Gatchalian at Escudero habang isinasagawa ang paglilitis. Kung titignan ho natin from a political standpoint at optics po, we would rather na nasa gitna na lamang po at hindi na ho sila nagtabi kasi hindi naman ho siya butt in o hindi ho siya masyadong nagsasalita. Di sana, isang upuan na lamang ho yung nilagay doon kasi nagmumukha pong weak yung kanyang posisyon bilang Senate President po. Ay naman kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, isang insulto sa posisyon ng Senate President ang nangyari. Dagdag pa niya, posibleng ang pagluklok kay Escudero bilang presiding officer ang kapalit sa paglipat nito sa mayorya. Ininsulto nila yung posisyon ng Senate President dahil parang inaamin nila na inutil yung Senate President dito sa impeachment na ito. So sa akin, parang hindi nila binigyan ng kahalagahan yung posisyon at yung institusyon. Kasi talaga namang naging parang miron itong si Senate President Gatchalian. Git pa ni Roque, ang impeachment ay hindi lamang usaping pampolitika, kundi may aspetong legal din. Dahil dito nagbabala siya na maaaring questionin ang pag-amyenda sa Senate rules dahil sa issue ng kawalan umano ng quorum noong ito ay inamyenda. Kinwestiyon din niya ang pagtatalaga ng ibang presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Ayon kay Roque, nakasaad sa saligang batas na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment. Nakakahiya talaga na mukha lang siyang dekorasyon doon, pero nakakahiya rin ng Senado kasi parang pinakita nila na hindi na-ignoramo sila, ignorante sila doon sa sinasabi ng sarigang batas na magkakaroon lang ng dalawang presiding officer kung ang linililitis ay ang Presidente ng Pilipinas. Samantala, ayon sa political analyst, maaari rin umanong maapektuhan ang kredibilidad ng Senado bilang impeachment court dahil si Escudero ang nagsilbing presiding officer. Matatanda ang bago lumipat sa mayorya si Escudero, isa siya sa mga senador na target sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil umano sa kaugnayan niya sa flood control scandal. Ang kredibilidad ng Senado ay may kinalaman din sa pagkakaroon ng kredibilidad ng buong impeachment trial. So, paano magkakaroon ng kredibilidad? Ang iniluklok nila to begin with na presiding officer ay si Senator Cheese Escudero na alam naman natin na maraming nadawit siya at meron siyang pending na kaso pagdating dyan sa flood control issue or flood control scandal na yan. Naluklok si Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8 sa kabila ng pagkwestiyon ng ilang miyembro ng minorya sa pag-amyenda sa Senate rules para sa impeachment trial. Nagmukhang mahina umano ang posisyon ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos si Senator Cheese Escudero ang magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa unang araw ng paglilitis. Anya, hindi maganda ang naging optics para sa Senate President dahil ito ay maaaring magbigay ng hindi magandang impresyon sa kanyang kakayahang mamuno at kawalan ng tiwala sa kanya ng Senate majority. Mapapansing magkatabi ang upuan ni Gatchalian at Escudero habang isinasagawa ang paglilitis. Kung titignan ho natin from a political standpoint at optics po, we would rather na nasa gitna na lamang po at hindi na ho sila nagtabi kasi hindi naman ho siya butt in o hindi ho siya masyadong nagsasalita. Di sana, isang upuan na lamang ho yung nilagay doon kasi nagmumukha pong weak yung kanyang posisyon bilang Senate President po. Ay naman kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, isang insulto sa posisyon ng Senate President ang nangyari. Dagdag pa niya, posibleng ang pagluklok kay Escudero bilang presiding officer ang kapalit sa paglipat nito sa mayorya. Ininsulto nila yung posisyon ng Senate President dahil parang inaamin nila na inutil yung Senate President dito sa impeachment na ito. So sa akin, parang hindi nila binigyan ng kahalagahan yung posisyon at yung institusyon. Kasi talaga namang naging parang miron itong si Senate President Gatchalian.
Git pa ni Roque, ang impeachment ay hindi lamang usaping pampulitika, kundi may aspetong legal din. Dahil dito nagbabala siya na maaaring questionin ang pag-amyenda sa Senate Rules dahil sa isyu ng kawalan umano ng quorum noong ito ay inamyenda. Kinwestiyon din niya ang pagtatalaga ng ibang presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Ayon kay Roque, nakasaad sa saligang batas na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment. Nakakahiya talaga na mukha lang siyang dekorasyon doon, pero nakakahiya rin ng Senado kasi parang pinakita nila na hindi na ignoramo sila, no? Ignorante sila dun sa sinasabi ng sarigang batas na magkakaroon lang ng dalawang presiding officer kung ang linililitis ay ang presidente ng Pilipinas. Samantala, ayon sa political analyst, maaari rin umanong maapektuhan ang kredibilidad ng Senado bilang impeachment court dahil si Escudero ang nagsilbing presiding officer. Matatandaang bago lumipat sa mayorya si Escudero, isa siya sa mga senador na target sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil umano sa kaugnayan niya sa flood control scandal. Ang kredibilidad ng Senado ay may kinalaman din sa pagkakaroon ng kredibilidad ng buong impeachment trial. So, paano magkakaroon ng kredibilidad? Ang iniluklok nila to begin with na presiding officer ay si Senator Chis Escudero na alam naman natin na maraming nadawit siya at meron siyang pending na kaso pagdating dyan sa flood control issue or flood control scandal na yan. Naluklok si Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8 sa kabila ng pagkwestiyon ng ilang miyembro ng minorya sa pag-amyenda sa Senate Rules para sa impeachment trial. Nagmukhang mahina umano ang posisyon ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos si Senator Chis Escudero ang magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Eric De Torres sa unang araw ng paglilitis. Anya, hindi maganda ang naging optics para sa Senate President dahil ito ay maaring magbigay ng hindi magandang impresyon sa kanyang kakayahang mamuno at kawalan ng tiwala sa kanya ng Senate majority. Mapapansing magkatabi ang upuan ni Gatchalian at Escudero habang isinasagawa ang paglilitis. Kung titignan ho natin from a political standpoint at optics po, we would rather na nasa gitna na lamang po at hindi na ho sila nagtabi kasi hindi naman ho siya butt in o hindi ho siya masyadong nagsasalita. Di sana isang upuan na lamang ho yung nilagay doon kasi nagmumukha pong weak yung kanya hong posisyon bilang Senate President po. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, isang insulto sa posisyon ng Senate President ang nangyari. Dagdag pa niya, posibleng ang pagduklok kay Escudero bilang presiding officer ang kapalit sa paglipat nito sa mayorya. Ininsulto nila yung posisyon ng Senate President dahil parang inaamin nila na inutil yung Senate President dito sa impeachment na ito. So sa akin, parang hindi nila binigyan ng kahalagahan yung posisyon at yung institusyon. Kasi talaga namang naging parang miron itong si Senate President Gatchalian. Git pa ni Roque, ang impeachment ay hindi lamang usaping pampulitika, kundi may aspetong legal din. Dahil dito nagbabala siya na maaaring questionin ang pag-amyenda sa Senate Rules dahil sa isyu ng kawalan umano ng quorum noong ito ay inamyenda. Kinwestiyon din niya ang pagtatalaga ng ibang presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Ayon kay Roque, nakasaad sa saligang batas na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment. Nakakahiya talaga na mukha lang siyang dekorasyon doon, pero nakakahiya rin ng Senado kasi parang pinakita nila na hindi na ignoramo sila, no? Ignorante sila dun sa sinasabi ng sarigang batas na magkakaroon lang ng dalawang presiding officer kung ang linililitis ay ang presidente ng Pilipinas. Samantala, ayon sa political analyst, maaari rin umanong maapektuhan ang kredibilidad ng Senado bilang impeachment court dahil si Escudero ang nagsilbing presiding officer. Matatandaang bago lumipat sa mayorya si Escudero, isa siya sa mga senador na target sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil umano sa kaugnayan niya sa flood control scandal. Ang kredibilidad ng Senado ay may kinalaman din sa pagkakaroon ng kredibilidad ng buong impeachment trial. So, paano magkakaroon ng kredibilidad? Ang iniluklok nila to begin with na presiding officer ay si Senator Chis Escudero na alam naman natin na maraming nadawit siya at meron siyang pending na kaso
pagdating dyan sa flood control issue or flood control scandal na yan. Naluklok si Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8 sa kabila ng pagkwestiyon ng ilang miyembro ng minorya sa pag-amyenda sa Senate rules para sa impeachment trial.